Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. At malamang sa malamang mga kababayan, ang bungang ito na itago na lang natin sa pangalang Ralph Tulfo. Isang napakalusog na bunga mga kababayan, ay kagaya din sa punong pinanggagalingan niya. Naitago na lang natin sa pangalang Raffy Tulfo. Ang anak ni Raffy Tulfo mga kababayan, naglustay ng pera. Sa 2 gabi, ayon doon mga kababayan sa report, naglustay ng almost 7 million pesos mga kababayan sa kanilang night out sa Las Vegas, Nevada. Wow, wawi! Isang kongresista mga kababayan, isang Tulfo na naman. Taang katakataka. Ayon na mismo sa kanyang titohan na si Ben Tulfo, lahat ng mga kongresista doon mga kababayan sa Quezon City ay nadamay sa flood control. Maliban na lang siya. Something is fishy daw mga kababayan. Tapos ngayon, nahuling nagwawaldas. Kaya kaliwat kanan ang natanggap nitong batikos mga kababayan Pati kina Maharlika ka, kina Ben Tulfo na tito niya mga kababayan. At ngayon si Katonying. In-all out mga kababayan, si Ralph Tulfo, na kung gaano kalaki ang katawan, ganun din kalaki ang bulsa mga kababayan. Isang kongresista na anak ni Raffy Tulfo mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Oh, grabe. Kababuyan naman ito mga kababayan, no? Magkano kaya yan? Although hindi natin pera yan mga kababayan, pero ewan lang din natin. Kongresista siya Notado itong mga kongresista mga kababayan ng mga buhaya. Diba? Hindi mo mauubos yan. Malamang mauubos. Ayaw na natin kung mauubos yan mga kababayan. Pero wala ba kayong baso? Itong anak ni Raffy Tulfo, ayan, uminom ng alak. 2 beses pala silang nagparty mga kababayan, no? Yung nag-viral mga kababayan sa balita, $42,000 US. May mas malaki pala the following day. Just $42,605 sa isang gabi lang. US dollars yan ha. Ang normal na empleyado mga kababayan sa sa Amerika, kikitain na yan ng 1 taon. Yung nagtatrabaho sa mga McDonald's, mga fast food, mga ganyan mga kababayan, 1 taon na yan nila. 1 gabi lang ni Raffy Tulfo mga kababayan. Isang bar lang. Isang bar lang. Then another night. Mga kababayan, here we go. Mas malaki pa. Ang binayaran dyan ay $73,000 US. $73,000 US. Daig pa mga kababayan ng mga healthcare workers dyan sa Amerika. Na 1 taon ha. Example, yung nag-a-abroad ng mga nurse dyan mga kababayan, 1 taon nila, hindi naman lahat pero yung entry level, 1 taon nilang pinaghihirapan, 1 gabi lang ni Ralph Tulfo mga kababayan. Black. Pati si mga kababayan kagaya natin laging nakasalamin, eyeglasses, sunglasses, pumalag. Makinig ka. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo. Samara. Nakadalawa na itong pamangking ko na to. Unang-una mga kababayan, natatandaan nyo yung 2 beses siyang ng abuso mga kababayan, dumaan sa bus lane. Pati nga ibang mga matataas sa opisyal mga kababayan, takot mo dumaan dyan. Pati mga senador, takot dumaan dyan dahil mai-issue ka talaga, na abusado ka. Eto mga kababayan, 2 beses pa. Tulpok. Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Huwag kang gumaya sa mga... Gumaya sa tatay Pabida na mga kababayan, di ba? Pabida. Trapo! So, si Congressman Ralph Tulfo ng Quezon City. Sorry na daw po. Pati si Katonying mga kababayan, pinuna na rin siya mga kababayan. Yung pagkamahal-mahal video na nagsisirculate po ngayon sa social media. Totoo yun Inamin niya mga kababayan. At ang palusot, ambagan. Credit card niya mga kababayan ginamit. Ambagan daw. Wow. Pagpalagay natin ambagan, pero sino ang mas malaki ambag? Malay mo lang, 100 pesos lang ang inambag ng kanyang mga kaibigan. Doon sa maluho na party dyan sa Las Vegas, Nevada. Sobrang luho. Pero matagal na pala to, 2023. Kaya lang, congressman na siya. 2024. Kaya congressman na siya noon sa isang bansang mahirap, nakakahiyang magpakita ng yaman. Lalo pat kung ikaw taga... Lalong-lalo na't kongresista siya mga kababayan, ang laging naiisip ng tao, buhaya, kurakot. Ang naiisip ng tao nito mga kababayan, yan sa pinambayad niyang
6 million? 6.7 million daw? Kung i-compute mo? Ang naiisip ng tao niyan, pera yan ng taong bayan. To think na ang kanilang party list, mga kababayan, na ACT-CIS, na nandun, nanay ba yun nga? Basta, yung asawa niya, andun yung si Eric Yap, mga kababayan, na na name drop na, nagdala ng 46 luggages. 2.2 billion pesos ay isang delivery lang, mga kababayan. Ang totoo nun, kumbachero, meron pa silang katwiran dito sa, ewan ko kung narinig mo na yung katwiran. Mayaman naman na kami. Kahit pa. Mayaman naman na kami. Wag nyo nang ipagduldul. Bakit ka pa nag-congressman? Kumayaman ka, public service ng mukha nyo. Tulog ka na lang kung mayaman ka. Yan. Oo, dahil last nakalagay nga sa sa konstitusyon natin lead a modest life. Tapos itong ama niya, mga kababayan, gunggong din na si Raffy Tulfo. Anong sabi? Kung makademand ba, kababayan, i-lifestyle check daw yung mga opisyalis ng gobyerno ordinaryo. Wagas. I-lifestyle check mo yung anak mo. Hindi po, kaya pagka ikaw ay Tulpo. mayaman ka sa pribado, Lifestyle check ka din. Pati yung investigasyon mo sa PCSO, lifestyle check. marami kang mga ari-arian, kung flaunt ka dati, Flaunt. ganun na lang, walang patumangga, pumasok ka sa gobyerno Alam mo naman na merong mga patakaran ang nasa gobyerno. Bawal maluho, mga kababayan. Nasa sibilyan o nasa pribadong buhay. Totoo yan. Tapos ngayon, pagka kayo ay pinupuna, nagagalit Magagalit kayo. nagtatampo kayo, ba't lahat na lang, mayamang kamo kayo. Hindi nga yun ang usapan. Ang usapan, nasa gobyerno na kayo. Kaya kapag sinabi Dapat sa gobyerno, shift na. Ano ba negosyo niyan, mga kababayan? Ang kanyang tatay mayaman, oo, dahil mayroong YouTube, mga kababayan. Sabi, billion na daw ang kinita sa YouTube. Pero anak siya Anong negosyo niya aside sa pagiging kongresista, mga kababayan? Kung sahod lang, mga kababayan, ang pagbabasehan, hindi ka makaka-afford, mga kababayan, ng 6.7 million isang 2 gabi? Ilulustay mo? Ano bang negosyo nito? Mag-change na ng personality pag pumasok na sa gobyerno. At ito, inuulit-ulit natin, kumpachero. Kapag ikaw ay nasa gobyerno, lalo na't ikaw ay elected official, 24 hours yan. 24 hours. 7. Hindi pwedeng kapag matutulog kayo, hindi ka na public official. O kaya mag-a-abroad ka at naka-leave kayo. Hindi Kaya nga, lalong-lalo na kongresista, mga kababayan, ang laging duda sa kanila ng mga tao, nagnanakaw sila sa pera ng bayan. public official. hindi po. Hindi po ganun. Yun po ang malungkot. Dapat maintindihan. Sige! Saka, pinilit ba namin kayo na pumasok sa politika? Oo, di ba? Kung mayaman talaga sila, bakit pa sila magiging kongresista? Pwera na lang, mga kababayan, pwera na lang kung talagang lalo pa silang magpapayaman dyan sa pwesto. Kapag ka pumasok ka sa politika, sorry, pero you are exposing yourself yourself. of public scrutiny. Tingnan nyo, mga kababayan, magkano kaya isang bote niyan? Siguro isang bote niyan, mga kababayan, buong barangay na. Income na ng buong barangay. Ito, hindi lang ikaw. Kung may girlfriend ka, pati girlfriend mo. Yun. Kung may asawa ka, pati asawa mo. Si Heart. Kasama din yun, mga kababayan, sa natamaan nito. Talaga. Kung may anak ka, pati anak mo. Damay. Politika. Yan ang kapag pumasok ka sa gobyerno. Pumasok ka sa gobyerno, hindi naman sinabing, uy, parang Epal kasi mga epal, mga kababayan, gustong magyabang. awa mo na, pumasok ka sa gobyerno. Hindi pinangangalandakan nyo pa yung Pinangalandakan. Kayamanan. Tapos sasabihin siya, hindi, dati na kaming mayaman Dating mayaman. Ano ba yung mga Tulfo dyan, mga kababayan? Hindi man sila mayaman dati. Yumaman lang ito si Raffy Tulfo dahil sa kanyang YouTube, mga kababayan. Nalala ko tuloy itong Artugade Combachero Si dating Secretary Artugade, ang yaman nito Ang yaman nito. Sa totoo Self-made yan. Mabuti naman, mga kababayan, at hindi na pumayag si Tugade na dahil biniling siya na Tatay Digong retain si Tugade. And then parang hindi na ayaw na niya, mga kababayan, dahil hindi naman niya kailangan yung pagsiservisyo ni Art Tugade, mga kababayan, tulong niya sa kaibigan niyang si Digong. Mula sa hirap, nagsumikap, naging abogado, naging isang mahusay na negosyante. Totoo. Napunta sa gobyerno. Totoo. Nakikikubeta lang daw siya nung araw. Wala nga sila sariling kubeta. Walang sariling kubeta. Pero nung pumasok sa gobyerno, sabi niya, ang hirap-hirap, matanda na malaking tao. Malaking tao. Kaya yung sasakyan niya dati, malaki. Dahil nasa gobyerno na siya, naobliga siyang sumakay. Innova. Innova. Dahil nung panahon ni Tatay Digong, mga kababayan, ayaw niya na
sumakay kayo sa Land Cruiser o ganyan. Innova dahil pera yan ng bayan. Ngayon, si Torre pa lang mga kababayan, Land Cruiser na, grabe. Pag bumuka, parang, Diyos ko Lord, parang unggoy lang mga kababayan na ano. Dapat nga, kalabaw lang ang dapat ang service nun. Naka-Land Cruiser. Naobligasyon na sumakay sa mas maliit na sasakyan sapagkat Yung dati, Innova. Lang dati na siyang at Tapos yung mga, mga kababayan, mga kailangang magpunta doon sa mga bundok, pick-up. Walang mga Land Cruiser. ginagamit niya. Totoo yun, kumbachero. Kaya, Dahil yung mga... hindi magandang optics kapag ikaw taga-gobyerno. Walang party sa Malacanang. Never nagkaroon ng konserto sa Malacanang. Ngayon, kay Bangag, mga kababayan, Diyos ko Lord, not to mention ng hindi na tinitelevise ha. Palaging party. Nasa gobyerno ng isang mahirap na bansa, tapos makikita kang nasa luxury, nabubuhay sa luxury. Tapos mayroon pa yung parang mga kababayan, secretary nila ni si Tantoco na babae, yung asawa. Umamin na basta nagpopolboron mga kababayan, and then hindi pa natanggal. Wala, ano bang issue doon? Wala bang move ang Malacanang mga kababayan na user? Retain pa rin sa trabaho? Lord, umamin na? Di ba may naging bisita tayong presidente ng isang mahirap na bansa Iba kagad ang tingin ko kumpatsero Puro iba itsura nito na parang mahirap ang... Dito mahirap ng bansa mga kababayan, pero grabe, elegante mga kababayan ang mga opisyalis ng gobyerno. Lalong-lalo na yung grupo ni na Admiral mga kababayan, kung makapunta yan sa ibang bansa. Akala mo hindi tayo third world country. Doon, taas noo talaga mga kababayan, serve us. We are the elite of the... Ay, tingnan nyo ang mga kababayan nyo. Kawawa mga kababayan, yung nalindulan. Ay, Diyos ko. Nagsusuot na lang ng mga plastic bags mga kababayan para hindi mabasa. Parang ganun ang anticipate mo yung magiging expectation mo sa makikita mo mula sa isang mahirap na bansa. Totoo yun. Pero kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno, magpapakita ka ng kanyang karangyaan, nakakahiya iyan. Kaya akala ko nga kumpatsero, dahil sa pangyayari na to, baka magpreno na yung karamihan, medyo sabihan na yung mga... Wala wala ka dala-dala mga kababayan, nagyabang pa Huwag na kayong kapal pa rin ng iba, kumpatsero. Garapal. Tapos akala ko, dahil nga ang usapan budget, akala ko yung ibang congressman lulubay na. Lalong mga kababayan lalong naging hudas. Sakit Ganun sa pa ulo. rin. Malala pa din. Malala na dis. Congresswoman Mika Swansing. Congresswoman yan, Swansing. Magpa-interview nga kayo sa amin at nang... Pati yun mga kababayan, bata rin yung kongresista. Nagpo-flaunt din ba ng kayamanan? Diyos ko Lord, etong mga kongresista nagpo-flaunt ng kayamanan, Ang kapal ng pagmumukha ninyo. Nang malaman namin? Aside sa makapal, ang talagang makapal na mga kababayan dati pa. Kapal ng mukha magyabang. Lalo na to, Kung totoo itong mga nakakarating sa aming report, tungkol sa inyo. tungkol sa inyo. Tungkol sa inyo mismo, Congresswoman. Nakakabusit. Busit. Di ba? Biyernes naman Biyernes naman ngayon. Happy weekend! Woo! Hindi happy ang weekend. Visit kami. Ang daming bayan. Ay, naku. Nais ko talaga pag-usapan. Ano ba talaga kalagayan? Dito na lang tayo. Roque, anong update kay Tatay Digong? Dito na lang tayo mga kababayan dahil na-visit tayo doon sa mga buhaya At well, ako nga po may mga hindi naintindihan nung una kasi nga po pag binabasa mo ang mga records sa official ICC webpage, karamihan heavily redacted. Ibig sabihin, heavily redacted. Hindi mo maintindihan ang totoong kwento. Now, bakit gusto kong pag-usapan ang kalagayan ni Tatay Digong? Kasi marami nagsasabi, ano ba talaga ang kalagayan ni Tatay Digong? Siyempre, di ko naman maisagot. Una, di ko naman nakikita si Tatay Digong. Pangalawa, hindi naman ako doktor. Wala talaga akong alam. Pero ang punot dulo, sila naaabala sa kalagayan ni Tatay Digong kasi nga, yung pag-postpone nung confirmation of charges dahil ang sinabi, at ito ko naging lilinawin ko, ito pala ay at the instance of Tatay Digong's lawyers na humingi ng postponement dahil meron talagang espesyalista na nagsabi na unfit to stand trial si Tatay Digong. So parandali ang nakansela ang proceedings bagamat ang pagkakaintindi ko noong una ay yung detention facility ang humingi ng ganitong advice. Pero ngayon mukhang
ang nagbigay ng ganitong advice ay itong panig na ni Tatay Digong. Ngayon, ang tanong na iba, ano ba yung ibig sabihin na yan? Kapag ikaw ay unable to stand trial, talaga bang bilang na ang araw sa mundong ito ni Tatay Digong? Well, una yan pong gusto ko sagutin. Hindi naman po ibig sabihin na palibasa unable to stand trial, bilang na ang buhay ni Tatay Digong. Sa ICC Rome Statute po, ang inability to stand trial ay hindi kung ikaw ay papanaw na. Meron po mga batayan sa 3 kaso, no? Yung kaso ni Lubanga, kaso ni Katanga at saka ni Bemba, kung saan yung inability to stand trial ay tinitignan ng korte unang-una yung kakayahan ng akusado na maintindihan yung mga paratang labang sa kanya. Understand the charges. Pangalawa, understand the conduct of the proceeding. Naintindihan kung paano yung gagawin sa paglilitis. Pangatlo, kung mabibigyan ng instruction ng abogado effectively. At pang-apat, kung siya'y makakasunod at marirecall niya ang proceedings sufficiently. So yun po yung 4 na basihan kung ang isang akusado is still able or unable to stand trial. Understand the charges, understand the conduct of the proceedings, instruct court counsel effectively, and follow and recall proceedings sufficiently. Now, kapag sinabi pong ng defense na unable to stand trial, hindi po ibig sabihin yan na bilang ng buhay. Hindi naman po. Ang sinasabi nila, meron ng kakulangan sa memorya, yung pag-recall ng mga bagay-bagay, kung saan siya ay inaaksuhan, at saka syempre yung pagbibigay effectively ng instruction sa kanyang abogado kung paano siya dedepensahan. Kaya nga po, tayo sa Pilipinas, ang tawag natin dyan, limot-limot ng mga matatanda. Kasi ako po, nag-alaga ako ng nanay, nag-alaga po ako ng isang tiya na nagpalaki rin sa amin na matandang dalaga na naging limot-limot. Ano ibig sabihin yan? Well, unang-una po talagang meron silang kakulangan sa memorya. Doon sa aking nanay at sa aking tiya, wala po silang naaalala sa mga nangyari kailan lamang. Ang mga naaalala nila ay yung mga pangyayaring matagal nang nakalipas. Now, ano ang tingin ko kay Tatay Digong? Well, alam niyo po, matagal din namang nanilbihan ako kay Tatay Digong. Nung siya'y presidente, sa tingin ko wala talaga problema si Tatay Digong. Pero matindi po talaga yung pagbago niya nung siya'y nawala na sa opisina. Siguro nga po nakaka-depress na nung una, ikaw presidente, lahat sinasamba ka, tapos all of a sudden, nakalimutan ka na. No? Pero napansin ko po kay Tatay Digong ay isang napansin ko rin dun sa aking nanay at saka tiya na inalagaan. Yung paulit-ulit na kwento. Okay? So paulit-ulit na kwento. That's consistent po. No? Now, ano pa po ba yung pagkakaalam ko sa pagigilipot-limot na makakaapekto doon sa paglilitis? Well, kung ikaw kasi ay walang memory of recent events at ang memorya mo ay yung matagal ng mga panahon na nakalipas, hindi mo talaga alam kung paano mo madedepensa ng sarili mo kung ang mga paratang na inaakusa sa iyo bilang crimes against humanity ay nangyari in fairly recent history. At sa tingin ko naman, yung mga bagay-bagay na inaakusan nila kay Tatay Digong ay yung mga bagay na nangyari noong mga huling termino niya bilang isang mayor ng Davao. At syempre, yung mga pagpapatay di umano na nangyari nung siya'y presidente na in connection with the drug war. So, ibig sabihin, lahat po ng mga bagay-bagay na inaakusan sa kanila na pagpapatay ay nangyari in recent history. Pagkakaalam ko po, sa karanasan lang, dahil ako yung nag-alaga, hindi naman po ako talaga dalubhasa, yun po yung apektado na tinatawag na cognitive deficiencies. Hindi mo na maalala yung mga nangyari in fairly recent history. Dahil ang buong buo nilang naaalala ay yung mga nangyari nung bata pa sila. At syempre, may mga kinukwento rin siya at saka yung mga dumadalaw dati na naalala nila na si Tatay Digong, naalala niya na naging mayor si VP Sara, pero may mga pagkakataon din na may ilang mga kamag-anak na nagsabi na parang ang akala pa ni Tatay Digong ay mayor pa rin si VP Sara. At yun na nga po, consistent with yung nakita ko rin sa akin sariling magulang at napanood ko rin yung talumpati ni Mig Zubiri na parang may ganyang karanasan din ng kanyang ama. Talagang hindi nakapagtataka po yan na hindi na naalala ni Tatay Digong na naging Vice President nga si Inday Sara Duterte. So kaya nga ako hindi niya maalala na yung sarili niyang anak ay naging Vice President at hindi Mayor. Siyempre, yung mga inaakusa sa kanya na mga bagay-bagay na nangyari nung siya'y Presidente, mahirap na rin niyang maalala yan. So paano nga naman siya makakadepensa ng kanyang sarili kung hindi na niya maalala yung mga pangyayari? So yan po yung sinasabing nila na
cognitive deficiencies. Unang-una, yung memorya na nawawala kapag meron kang pagiging limot-limot. No? So, pero hindi po ibig sabihin niya na papanaw na siya. No? So, pwede po na tama yung sinasabi naman ng mga kamag-anak na bagamat pumayat talaga siya, mukha namang mas healthy siya. Kasi ang pagpapayat naman po, yan po talaga yung solusyon sa karamdaman ni Tatay Digong na diabetes. No? Dahil ako po ay diabetic din. Ang palaging aim ng mga doktor ay ako ay magbawas ng timbang. Nang sa ganon, bumaba ang blood sugar at pagbababa ang blood sugar, bababa din ang blood pressure. Now, ano po ngayon ang mga susunod na hakbang? Well, ang depensa ang nagpresenta ng ebidensya na meron talagang impairment ang kanyang cognitive abilities. Sa tingin ko po, yan yung hindi maalala mga events at hindi na makapag-analyze ng depensa para sa kanyang sarili. Kasi yan naman po, hindi naman po manggagaling yan sa mga abogado. Ang depensa sa crimes against humanity is walang siste, walang plano overall na targetin ng mga sibilyan, knowing na ang tinatarget ay sibilyan, or yung widespread, yung malawakang pagpatay. Pero sa tingin ko, hindi naman nila talaga magagamit yung malawakan kasi 49 charges lang ang sinasabi nila. So talagang nakatutok sila dun sa systematic. Dyan po importante na dapat matinik pa yung pag-iisip mo para alam mo kung paano kontrahin kung di umano, ano yung mga ebidensya na nagkaroon talaga ng plano para patayin ng mga sibilyan dahil sila ay sibilyan. Talaga mahihirapan po talaga yan na ma-establish kung wala ka man lang kakayahan na maalala mga pangyayari. Diba? At kung wala na ikaw kakayahan na ipagtagni-tagni ang mga pangyayari para ipakita na wala talagang intensyon na pumatay ng sibilyan in the first place. So ngayon, anong gagawin ng hukuman? Well, panandalian, pinuspone ng confirmation of charges kasi nga gusto malaman ng hukuman kung totoo ba na hindi na siya sapat. Hindi na sapat ang kanyang kakayahan na humarap sa paglilitis. Ano ngayon ang ginawa ng hukuman? Well, ang ginawa ng hukuman, unang-una, sinabihan yung medical director. Ano ba estado ni Tatay Digong? Kaya ba niyang humarap? Nagkaroon ng kasagutan yung doktor. Hindi po ako espesyalista. Hindi ko po kaya evaluate kung talagang kakayanin ng akusado na harapin ang mga paratang laban sa kanya. Kaya ang susunod, mag-a-appoint po ang hukuman ng eksperto na titingid sa kalagayan ni Tatay Digong at magbibigay ng advice sa hukuman kung kakayanin pa ni Tatay Digong harapin ang mga charges. Ulitin ko po 4 ang kinahanap na batayan ng korte at itong batayan nito ay intended nga para malaman kung naintindihan pa ng akusado yung ano yung mga paratang sa kanya, kung naintindihan pa niya yung paano ginagawa ang proceedings at syempre kung naintindihan pa niya kung anong ibig sabihin ng mga paratang at ang proseso na pinagdadaanan niya. So yun po yung mga batayan, no? Doon po sa case law na sinabi ko sa inyo. No? So aantayin po yan ng hukuman. Mag-a-appoint po yan ng mga eksperto para pag-aralan ng kalagayan ni Tatay Digong. Siguro po, 2 yan, hindi lamang isa. At ang prosecution, kukuha rin ng sariling expert witness. Pero ako naman, naniniwala ako na walang dalubhasa na magbibigay lamang ng desisyon o ng kanyang opinion dahil yan ang gustong opinion ng mga abogado. Naniniwala naman po ko sa katapatan ng lahat ng mga professional na doktor, lalong-lalo na mga espesyalista, na hindi naman sila magsasabi ng mga bagay-bagay na walang pundasyon sa siyensya. So, I guess ang mensahe ko, wag po kayong maabala. Wala naman pong banta sa buhay ni Tatay Digong ngayon. Other than siya ay 80 anyos na at syempre, alam naman natin na ang mga 80 anyos, hindi naman talaga tatagal yan ng 50 years pa. Pero, hindi po talaga siya, kumbaga, babawi ng buhay kahit na agad-agaran. Bagamat siguro po, dahil na lang sa mga natural causes, dahil siya ay 80 na. So, ibig sabihin, wala pong sakit si Tatay Digong na magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi po yun yung inability to face trial na sinasabi. Ang inability po, ayun nga po, yung maintindihan kung anong paratang sa kanya, at kung paano niya mabibigyan ng depensa ang kanyang sarili dahil nga po wala na siyang sapat na cognitive ability o sapat na pag-iisip para gumawa ng ganyang depensa, lalong-lalo na kung wala na talaga siyang memorya sa mga
pangyayari. So yun po ang aking gustong i-emphasize. Wala naman pong banta sa buhay ni Tatay Digong. Ang pinag-uusapan ngayon, babasahin ko po uli kung ano yung kinakailangan sagutin ng mga eksperto. No? Yung kakayahan na maintindihan ang paratang laban sa kanya, yung kakayahan na maintindihan yung proseso, yung kakayahan na magbigay na instruction kung paano siya didepensahan sa kanyang abogado, at saka yung kakayahan na sundan at maalala yung proseso sufficiently. At sa tingin ko nga, kung ang isang tao ay limot-limot, mahirapan talaga siya, lalong-lalo na yung pag-iintindi sa conduct ng proceedings, yung pagbibigay ng instruction sa counsel effectively. Kasi anong depensa ang gagamitin ng counsel? Lalong-lalo na ang mga counsels ay mga dayuhan. Wala naman silang alam talaga sa patakaran ni Tatay Digong bilang mayor at bilang presidente. Pero kung hindi makapagbigay ng ganyang instruction si Tatay Digong, yan ang ibig sabihin na unable to stand trial siya. So, humupa po kayo. Wala naman pong banta doon sa buhay ni Tatay Digong. Ang tinitignan lang kung meron siyang sapat na kakayahan na magkaroon ng tamang depensa, sapat na depensa para harapin ang mga paratang sa kanya. Siguro that's how I can okay. So yung dalawang decision po ng hukuman lately is, yun na nga, no? Yung una, sinabi ng ICC mismo na yung doktor na hindi siya kwalipikado na magbigay ng opinyon doon sa hinihingi ng korte na opinyon kung kaya bang humarap sa paglilitis si Tatay Digong, at ang rekomendasyon ay kumuha ng opinyon sa mga eksperto. Okay? At ang pangalawang development ay, yun na nga po, no? Sabi nila, magbibigay sila ng roster ng qualified expert para pag-aralan nga ang kondisyon ni Tatay Digong. But so far, mukha naman pong healthy ang Tatay Digong, huwag kayong mag-alala. Ang matinitignan lang ay yung kakayahan kung paano nga haharap sa kanyang kaso. Okay? Well, anyway, patuloy po nating ipagdasal ang Tatay Digong. Ang mga importanteng mga nakabinbin sa hukuman, yung issue ng meron bang jurisdiction ang korte. Sa akin naman, kung sasagutin na ng hukuman yan at ang sagot ay walang jurisdiction, ang resulta, case dismissed. Hindi na kinakailangan pag-aralan ang estado ng kakayahan ni Tatay Digong humarap sa paglilitis kung wala nang paglilitis at all. Kaya hindi ko nga maintindihan bakit hindi pa yan ang unahin ngayon ng hukuman. Kasi kung talaga wala namang jurisdiction at yan ay legal issue naman, wala namang kinakailangan na factual issue dyan. Ang titignan lang yung date. Kasi ang sabi ng Rome Statute, kinakailangan sa loob ng isang taon matapos magbitiw ang isang bansa, masimulan yung proseso sa hukuman. Pagsisimula ng proseso sa hukuman, ay yung tinatawag na paghingi ng abiso ng prosecution sa pre-trial chamber para magsimula nga ng preliminary investigation. So madali lang po yan. Yung leave ba para magsimula ng preliminary investigation was done within 1 year or outside of 1 year. Dahil kung yan po ay outside of 1 year, wala na po talagang kaso. Well, posible pong maging issue din kung kailan magsisimula at magtatapos yung 1 year. Meron kasing preliminary examination na gawain lamang ng prosecutor. Walang kahit anong involvement ng hukuman. Yung Rome Statute, yung pagbanggit ng isang taon, may kinalaman sa jurisdiction ng hukuman. So, kung ang sinasabi na covered by the 1 year period ay yung preliminary examination na gawain ng prosecutor alone, nasaan yung partisipasyon ng hukuman dyan? Wala naman. Ang pinakauna kasing pagkakataon na may partisipasyon ng hukuman doon nga sa paghingi ng go signal para magkaroon ng preliminary investigation. So yan lang siguro po ang magiging legal issue sa jurisdiction. Kaya nga po mas mabuti, dapat siguro maresolbahan na yan at wala na pong hadlang para maresolba yan. Dahil kahit ano man ang desisyon ng hukuman pagdating sa jurisdiction, sigurado ako i-aapila yan. Kung yan ay pabor kay Tatay Digong, i-aapila yan ng prosecution. Kung yan naman ay pabor sa prosecution, aapila naman yan ng kampo ni Tatay Digong. Pero kapag kasi wala ng jurisdiction, baliwala na yung issue kung kaya ba niya humarap sa paglilitis, kasi kung walang jurisdiction, wala ng paglilitis to speak of. So sana maresolba yan, sana maresolba kaagad yung interim release dahil importante po na ilabas na si Tatay Digong dyan sa kulungan. At least pag wala siya sa kulungan, makakakain siya ng tama kasi makakakain siya ng pagkain Pilipino, ng bulad. Dyan po sa kulungan, pareho pong kinain namin sa refugee camp. Alam nyo ba kung hindi mainit na pagkain na kinakain dyan? Lahat kasi ng pinapakain ng gobyerno ng Holland, kinikater. Hindi po yan
naka-hot plate. Yan po ay microwavable food. So ang binibigay na rasyon sa lahat, whether be it refugee center o sa detention facility, ay yung nakaselyadong microwavable food na ilalagay mo sa microwave. Hindi ko po alam kung marunong nang gumamit ng microwave si Tatay Digong, pero siguro naman tinutulungan siya ng mga gwardiya niya kung paano iinit yung pagkain na yan. No? Pero yan lang po kinakain niya. So at least kung siya ay naka-interim release, makakakain siya ng bulad, makakakain siya ng pakbet na gustong-gusto niya at saka ng munggo. Dahil alam ko, yan ang mga paboritong pagkain ni Tatay Digong. At syempre, kung siya ay naka-interim release, pwede na rin mag-hire ang pamilya ng 24-hour caregiver. Whether be done with midwife or a nurse, at least meron ng susubaybay kay Tatay Digong. Kasi nga, miski bago pa siya makulong, meron na siyang tukod sa paglalakad. Dahil talagang medyo unstable ng paglalakad dahil nga doon sa aksidente niya sa motorsiklo. No? So sana nga po, mag-grant kaagad din yung kanyang interim release. No? At ako naman po ay confident dahil on humanitarian grounds, makatao naman po yung mga hukom na yan, mabibigyan ng interim release si Tatay Digong, lalong-lalo na may issue kung kaya pa niyang harapin ang mga paratang laban sa kanya. Anyway, maraming salamat po. Ang konklusyon natin, wala pong banta sa buhay, pero pinag-aaralan kakayahan na humarap sa paglilit. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Ito po ang inyong Spoksang Bayan, humihingi ng dalangin para kay Tatay Digong. Ma-dismiss na sana ang kaso on the ground na lack of jurisdiction. Mabigyan sana siya ng interim release sa lalong mabilis na panahon. At sana nga po, masunod ang kagustuhan ng Panginoon na wag na ituloy ang paglilitis dahil wala na sa sapat na kakayahan harapin ang paglilitis na yan ni si Tatay Digong. Have a good day po. I love you, Philippines. You're the only country I have, the only country that I will love. Bye!